Bless mo, beloved brother George. Brother, say, praise the Lord. Lord to God, tayo po maminamahal, magkaisa po muna ang manalangin para sa ating pong pag-aralan sa hapon na ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila naming Ama na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. So nandalangin ang aming magulang sa iyo, mahal na Panginoon. Buong puso ang aming pasasalamat, ang aming pagpupuri, mahal na Panginoon. Na sa araw na ito, mahal na Panginoon, ay taglay namin, mahal na Panginoon, ang kalakasan na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, sa pagpadama na iyong matamis at banal na presensya. Salamat sa paglangis, sa naunang yugto na iyong gawain, mahal na Panginoon. Hallelujah, salamat, mahal na Panginoon. Sa bawat isa na narito na iyong dinala sa iyong balagawain, mahal na Panginoon, upang magpuri, magpasalamat sa iyong mahal na Panginoon. Hallelujah, narito kami ang banal sa pinakamahalagang yugto na iyong balagawain. Hiling namin ang karunungan na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan. Hallelujah, magsilbi po, mahal na Panginoon, kalakasan ng aming pananampalataya at gamitin niyo lamang po iyong ibang lingkod. Sa ganang akin, wala po kong kakayanan, mahal na Panginoon. Kayo na po magbuka ng aming mga labi at pakisawin niyo po anumang hadlang sa aming pakikinig. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aming sinasaway lahat ng gawa ng kaaway, demons of hindrances, power of darkness, unbelief, doubt, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Kataas-taasang pagpupuri, paglulhati, pagdadakila, pagpaparangal, at dakilang pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. And double honor, respect to our beloved parents in the Lord. At hindi po natin makakalimutan ang mga iniwang pangangaral at pagtuturo ng ating beloved evangelist, Wildy Almeda, and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, so all beloved Almeda family, at sa lahat po ng mga katuwang sa gawain ng mahal na Panginoon sa dakong ito. And to you, beloved brethren, visitors, magandang hapon, mga minamahal. Muli po isang masiglang palakpak para sa ating pinakamamahal. Praise the Lord. Mga kapatid, atin na pong ihanda ang ating pong banal na kasulatan. Tayo po ay makikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Say, praise the Lord! Hallelujah! At yan po, mga minamahal. Bagamat po talaga ang iyong abang lingkod, mga kapatid, wala pong pahinga. Biyernes, Miyerkules, Linggo, nabawasan pa kami ng saro, si Brother Edsel, may kapalit-palit ko ako sa tabako. Naghali pa. Kaya sa ating malapay nun lang talaga ang kalakasan, mga minamahal, nagmumula. Praise the Lord. At nung Friday, akala ko makakalibre na ako mga tugang dahil naraot sa akong service. Sa sobrang lakas ng ulan, bumalik po ako sa Tigaon. Doon ako nag-overnight. So, medyo relax lang ako. Pagdating na po ng Bible study, nagulat ako, na-surprise po ako dahil ako yung tinawag. Praise the Lord. Sabi ko, hindi tayo pwedeng tumanggi sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon dahil all things work together para sa ating ikakabuti, mga minamahal. Handa na ba tayo, mga kapatid? Amen? Praise the Lord. Mamaya na tayo magkwentuhan, ha? Kasi dito muna tayo, no? Ating pong pakikinig. Alam niyo, mga minamahal, yung kapatiran natin sa Minalabak, sobrang nakaka-bless. Dahil pag preaching time na po, talagang lahat po atintido na sindagabos. Mayo na lang mga pag may nag-istorya, atyana.
Tiyan na ngaya, tayo baga nagkikiblit, no? Yes, sis, Brad. Tiyan na ngaya, pakatapos. Kaya nakaka-bless mga kapatid. Pag overnight, minsan minamasdan ko, siguro mga 2 lang o 3 ang nakakatulog. Lahat nakataas yung, ano nila, yung, nakaganon sila. Very attentive sila mga kapatid. Sabi ko, salamat sa ating mahal na Panginoon dahil nadadagdagan po yung kalakasan namin ng mga ginagamit ng ating mahal na Panginoon. Pag nakikita namin na talagang napakagandang tingnan mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin nating dakilang Diyos. At mga kapatid, no, hindi po lingid sa atin ang nangyayari sa LA, mga minamahal, di ba? Yung napakalawak na sunog sa history, mga minamahal, ng kanila pong lugar. Yun po ang first time in history na pinakamalaking sunog nangyari sa Los Angeles, no? Doon sa Hollywood. Pakibasa yung unang talata. Pedro 17. Dito po sa unang sulat ni Pedro, Kapitulo 4, versikulo 17. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? Amen. Dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? Dahil maminamahal, before na masunog itong lugar na ito, may naipost na isang babae na parang nag-prophesy siya na nakita niya ang lugar na yon na napakadilim. At sabi niya, magsisi na kayo, mga tao na nandyan sa lugar na yan. After 2 days, nangyari yung hindi nila inaasahan, mga kapatid. Pero kamamilamal ang tinitingnan ng mga tao dahil sa isang pagtitipon, pagpaparangal sa mga sikat na mga tao, mga artista, yung mga director, mga minamahal, at sinabi nila ang Diyos, 0. Tingnan niyo po yon. Yung binigay nilang parangal sa Diyos, 0. At tinawag pa nilang godless town yung kanilang lugar. At nangyari, mga kapatid, after ilang araw lang, mga minamahal, after 2 days, biglang nagkaroon ng malaking sunog na hindi nalalaman kung saan nagmula ang sunog, mga minamahal. Amen? No? May mga napatay sa sunog. At yung pinagdausan nila, mga minamahal, ng malaking lugar, magarang lugar, magandang lugar, kasamang nasunog. Yung ibang mga artista, kasamang nasunog. Dahil sa kanilang panglalait sa ating mahal na Panginoon. No? Hindi nila binigay ang karangalan para sa mahal na Panginoon. Sipin niyo po yun, no? Ginawa nilang 0, nagtawanan pa sila. Nagtawanan yung mga tao. Dahil akala nila wala na silang tumbahan. Malalaking bahay, mga multi-billionaires. No? Yung bahay nila, mga minamal, sobrang napakagara, napakaganda. Maraming mga CCTV, maraming mga security guard. Kompleto sila, may mga sasakyan. Pero pag ang Diyos ang gumawa, walang sinumang makakaligtas. Diba? Wala mayamanamal. Bali wala yung mga malalaki nilang bahay. Pati yung mga bumbero, walang nagawa. Bakit, maminamahal? Dahil ang kaparaanan ng Diyos, ang kaisipan ng Diyos, hindi nila yan maminamahal. Kaisipan. Kala nila, mayaman na sila. Pag may mga kalamidad, kaya nila. Pero, pag ang mahal na Panginoon ang kumilos, wala siya maminamahal na
igagalang na sino man. Dahil dumating na ang panahon ng paghuhukom sa kanila. Diba? Yung mga namatay, mga minamahal, no? Namatay sa apoy, sa sunog. Nasunog yung kanilang katawan. Pagmulat nila, apoy pa rin. Bakit? Hindi sila nagsisi, sa impyerno sila dalhin ng ating mahal na Panginoon. Di ba? Kaya sa nila, apoy na yung nakapatay sa akin. Pagmulat niya, apoy na naman. Pero hindi na siya namamatay. Nananatili siyang buhay. O yun ang parusa sa mga taong makasalanan at mga nanglalait sa ating mahal na Panginoon. Amen. Nasabi dito, mga minamahal, yung ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsitalima sa Ebanghelyo ng Diyos. Pinaliwala nila kahit pagpaparangal man lang, no? Hindi nila sinabi yung karangalan sa ating mahal na Panginoon. Kaya nagalit ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo pa at basahin pa natin ito, mga kapatid. 6, talon sa 9 at 10. Dito po sa ikalawang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 6, talon sa 9 hanggang 10. Sa 6, at pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomora na paging abo ng maging halimbawa sa mga nagsisipamuhay na masama. Sa 9, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Sa 10, datapot lalong-lalo na ng mga magsisilakad ng ayon sa laman sa masamang pita ng karumihan at nangapupuot sa pagkasakop, mga pangahas, mapagsariling kalooban, sila'y hindi natatakot na magsialipusta sa mga pangulo. Amen. Diba? Sinunog, mga kapatid, ang bayan ng Sodoma at Gomora. Pinaging abo na naging halimbawa sa mga nagsipamuhay ng masama. Ito po, mga minamahal, ay wake up call, no? Para mamulat sila. Hindi pala sa kayamanan, hindi pala sa karangyaan, hindi pala doon sa kanila pong katalinuhan, mabubuhay ang tao. Kundi dapat ang tao ay matakot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ito, mga minamasabi dito, pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomora, pinaging abo ng maging halimbawa sa mga nagsipamuhay na masama. Sa verse 9, ang Panginoon marunong magligtas ng mga banal. Can you imagine? Sa lahat na nasunog na bahay, mga minamahal, may natirang isang bahay. Doon. Diba? Umiiyak yung may-ari. Umiiyak siya, ini-interview siya sa CNN na ang kanyang bahay ay hindi nasunog dahil siya po ay believers. Nananampalataya siya sa ating mahal na Panginoon. Yung mga anak niya, tinuruan niyang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Dahil that time, wala siya sa bahay niya nung nasunog yung lugar. Ang nandun yung mga anak niya. Ang ginawa ng mga bata, dumalangin sa ating mahal na Panginoong Hesus. Amen. Kahit pintura, tingnan niyo po sa video, no? Kahit pintura, hindi siya kumupas. Hindi natuklap yung pintura. Dahil ang sabi ng Bible, ang Panginoon marunong magligtas ng mga banal. Di ba? Kaya tayo, mga minamahal, alam natin, tayong lahat na nandito, alam natin kung ano ang mangyari, kaya tayong iligtas ng ating Panginoon. Amen? Maraming prediction ngayon. Ang bansang Pilipinas, magkakaroon ng big one. Lindol, malakas. Pati yung AI, tinanong, anong pangalan ng yung robot? Ana ba yun? Diba, tinanong, kailan mangyayari ang lindol sa Pilipinas? Sabi niya, April 22. 8.2 magnitude. Maniwala ba tayo doon? Di ba, walang nakakapredict ng lindol. Kaya, maging matalino tayo. Kung mangyari yon,
Planado nila yon. Plano na nila yon. Na sa April 22, may gagawin sila kakaiba para magkaroon ng lindol na napakalakas. Diba? At ang kasunod, maminamahal, tsunami. O ito pa, may napanood pa ako sa Facebook, isang Black American, nag-predict din sa Pilipinas. Sabi, pray for the Philippines dahil magkakaroon ng triple na hurricane, bagyo. 3 bagyo na sabay-sabay magsasanib. At marami daw ang mawawasak, maraming mamamatay, maraming guguho. Pero itong tandaan natin, maminamahal, the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptation. Marunong ang Diyos magligtas sa mga banal. Amen! Praise the Lord! Everybody say, praise the Lord! Ha? At yung mga nag-predict, yung Philippines, ng bansang Pilipinas will great again. Magiging makikilala uli ang Pilipinas. Not because of sa economy o kaya sa kayamanan, kundi makikilala ang Pilipinas sa mga mananampalataya. Number 1 na tayo doon, ang Jesus Miracle Crusade. Makikilala ng buong mundo. At ang sasabi ng mga pastor, tayo na mga Pilipino, magpapadala sila ng mga eroplano, mga sasakyan, pandagat, panghimpapawid. Ano susunduin ang mga taga-GMC para magdala ng ebanghelyo sa kanilang lugar? Dahil ang mga taga-Jesus Miracle Crusade, ang mga taong nandito ay may kapangyarihan, may Holy Spirit. Mapapatunayan nila, mga kapatid. Kaya, sabi mga mga nag-predict, ngayong 2025, marami ang mga tao na manunumbalik sa Panginoon. Sila dahil, maminamahal, nakikita na nila. Nung nakita ko yung video, habang nasusunog yung Los Angeles, mga kapatid, mayroon doon nangaral ng ebanghelyo, nagkrusada, maraming taong lumapit. Namulat sila na kailangan nilang Diyos. Amen? Hindi makapagligtas sa kanila yung kayamanan. Hindi makapagligtas sa kanila yung kasikatan nila. Dahil lahat pinaging abo ng Panginoon. Walang natira sa kalang ari-arian. Pasalamat sila. Yung iba buhay pa. Hindi katulad ng Sodoma at Gomorrah. Ilan po ang naligtas sa lugar na yon? 4. Tama. 3 na lang. Dahil yung isa naging pillar of salt, naging asin, yung asawa ni Lot. Lahat pinatay. Bakit? Dahil sa pamumuhay ng masama. Sipin niyo po, pati yung anghel na pinadala ng Panginoon, anong gagawin ng mga tao doon? Gusto nilang pagsamantalahan. Ganon sila kasama. Nakaabot ang kanilang kasalanan sa harapan ng Diyos sa langit. Kaya umulan ng apoy. Amen? Di lang yan mga minamahal ang mangyayari. No? Pagdating pa ng tinatawag na tribulation, isipin niyo po, 3rd part of the earth, masusunog. Paano na? Kung walang Diyos, kung wala tayong Diyos, matatakot tayo. Pero dahil mayroon tayong Diyos, sabi ng mga Panginoon, sa gitna ng apoy, ingatan kita, hindi ka masusunog. Sa gitna man ng tubig, ng baha, hindi ka malulunod. Dahil ako'y isa sa iyo, sabi ng Panginoon. Ililigtas kita, tutulungan kita. Amen? Kaya sabi ng mahal na Apostol Pablo, umiwas ka sa pag-ibig sa salapi. Yan ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Tingnan niyo po. Itong mga sikat, mayayaman, no? Ang kanilang Diyos ay salapi, pera, karangalan, makapangyarihan na sila, mayaman na sila. Pati ang Diyos, hindi na nila kinikilala. Itong nakakatakot na bagay. Subalit, binigyan pa sila ng chance na sila po'y magsisi. Hanapin ang mahal na Panginoon. Hanapin ang katotohanan, maminamahal. At meron pang isa
na napanood ko. Sabi dito, ang Pilipinas ang pinagpalang bansa. Dahil ang Pilipinas, nandun ang Holy Spirit, sabi niya. Kumikilos sobra. Nandoon ang pagbabago ng mga tao sa Pilipinas. Kaya tayo mga kapatid, ang Pilipinas, di ba napag-aralan na natin, ang mga isla na nakasulat sa Isaiah, walang ibang tinutukoy kundi ang Pilipinas. Nasa mga isla, may nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Makikita sa mga island ang mga tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Tayo po ay napakaraming isla. Sabi nga, 1,700 islands. Isipin niyo po yun. Kada isla mayroong gawain. May nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito mga kapatid, kwento sa Bible. Unahin natin itong si King Sennacherib. Nilait niya ang Diyos. Pinahiya siya ng Diyos. Tingnan niyo po. Pakibasa, 2 Kings 19 verse 10 to 20. Hatiin niyo na lang. Tiglima kayong tiglimang talata. Mahaba. Dito po sa ikalawang aklat ng mga hari, Kapitulo 19, versikulo 10 hanggang 20. Ganito ang inyong sasalitain kay Isikayas na hari sa Juda. Nasasabihin, huwag kang dayain ng Diyos na iyong tinitiwalaan na sabihin, ang Jerusalem ay hindi mabibigay sa kamay ng hari sa Assyria. Sa 11, narito, nabalitaan mo ang ginawa ng mga hari sa Assyria sa lahat ng lupain. Sa paglipol na lubos sa kanila, at maliligtas ka ba? Sa 12, iniligtas ba sila ng mga Diyos, ng mga bansang nalipol ng aking mga magulang, gaya ng sa Gozan, at sa Haran, at ng Resep, at ng mga anak ni Eden na nangasa Talasar. Sa 13, saan nandoon ang hari sa Hamat, at ang hari sa Arpad, at ang hari ng bayan ng Sepharvaim, ng Hena at ng Hiva. Sa 14, at tinanggap ni Isikayas ang sulat sa kamay ng mga sugo at binasa, at pumanhik si Isikayas sa bahay ng Panginoon at iniladlad niya sa harapan ng Panginoon. Sa 15, at si Isikayas ay dumalangin sa harap ng Panginoon at nagsabi, O Panginoon, na Diyos ng Israel, at nauupo sa mga kirubin, Ikaw ang Diyos, Ikaw lamang sa lahat ng kaharian sa lupa, Ikaw ang lumikha ng langit at lupa. Amen. Praise the Lord. Ikalawang hari, Kapitulo 19, versikulo 16 hanggang 20. Sa 16, ikiling mo ang iyong pakinig, O Panginoon, at iyong dinggin, idilat mo ang iyong mga mata, O Panginoon, at tumingin ka, at dinggin mo ang mga salita ni Sennacherib na kaniyang ipinasugo upang ipanunggayaw sa buhay na Diyos. Sa 17, sa katotohanan, Panginoon, sinira ng mga hari sa Assyria ang mga bansa at ang kanilang mga lupain. Sa 18, at inihagis ang kanilang mga Diyos sa apoy, sapagkat sila'y hindi mga Diyos, kundi gawa ng mga kamay ng mga tao, na kahoy at bato, kaya't kanilang nilipol ang mga iyon. Sa 19, ngayon nga, O Panginoon naming Diyos, iligtas mo kami, isinasamo ko sa iyo sa kanyang kamay, upang makilala ng lahat na kaharian sa lupa na ikaw ang Panginoong Diyos, ikaw lamang. Sa 20, nang magkagayoy, nagsugo si Isaias na anak ni Amos kay Isakyas, na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, yamang ikaw ay dumalangin sa akin laban kay Sennacherib na hari sa Assyria, dininig kita. Amen. Hallelujah. Napakaganda mga minamahal ng kasaysayang ito. Itong si Haring Sennacherib ay napakayabang. No? Dahil ayaw magpasakop sa kanya ng bansang Juda sa paghahari ni Hezekiah.
Ayaw mga minamahal, tumalima sa kanya dahil ang pangako ng hari na ito, ang sabi ng pangako ng hari, dadalhin ko kayo sa isang lupain gaya ng iyong sariling lupain. Trigo at alak, lupain ng tinapay, ubasan, lupain ng langis, olibo ng pulot, upang kayo'y mabuhay, huwag mamatay. Kaya minamahal, pinangakuan niya yung mga tao. Kaya sabi sa huwag niyong pakinggan si Hezekiah. Huwag kang dayain ng Diyos na iyong tinitiwalaan. Nasabihin ang Jerusalem hindi mabibigay sa kamay ng hari ng Assyria. Nilait ng Diyos, nilait ng hari yung Diyos. Pinagsabihan yung mga tao sa Huda na huwag kayong huwag kayong makinig kay Haring Hezekiah. Na huwag niyang dayain na pagtiwalaan ng Diyos. Tingnan po. Dahil ang sabi mga minamahal, sapagkat sabi dito mga kapatid, paglipol na lubos sa kanila, maliligtas ka ba? Yan. Yan ang tanong ng hari. Nilipol nila yung mga Diyos, yung mga bansa na may mga Diyos. Anong ginawa ng mga tao, mga minamahal? Ipinaghahagis nila yung kanilang mga Diyos-Diyosan. Sapagkat hindi sila mga Diyos, sila'y mga gawa ng mga kamay ng mga tao. Po, yung ating mga kababayang, mga Katoliko, na ang kanilang pinaglilingkurang Diyos, gawa ng kamay ng tao na hindi makapagliligtas, mga minamahal. Magpasalamat tayo sa mahal na Panginoon. Isa tayo doon sa nakipagsiksikan. Isa tayo doon sa mga deboto, mga minamahal, na mga Diyos-Diyosan. Ngunit tayo po ay inalis ng Panginoon sa pagsamba sa hindi tunay na Diyos. At dinala tayo ng ating mahal na pastor sa totoong Diyos na buhay na dapat pasalamatan. Amen? Grabe mga minamahal. Sabi nga, it is amazing. It is impossible. Pero sa ating mahal na Panginoon, walang imposible. Diba? Mga minamahal, kaya ito si Haring Hezekiah, nalalangin, sabi niya, Panginoon, tingnan mo itong hari na ito. Nagsumbong siya sa Diyos. Nasabi niya, dinggin mo ang mga salita ni Sennacherib. Pakinggan mo ngaya, Panginoon. Kanyang ipinasugo upang ipanungayaw sa buhay na Diyos. Diba? Nilait niya ang Diyos. Akala niya, marami siyang mga tauhan, marami siyang mga kayamanan, siya na po yung sikat na leader, mga minamahal, lahat ng mga bansa sumuko na sa kanya, na walang nagawa yung kanilang mga ribulto, yung kanilang mga Diyos-Diyosan, walang nagawa. Kaya sabi ng hari, sino magligtas sa iyo? Sa aking kamay. Kaya, ang isang tao, walang ibang pag-asa kundi ang Panginoon. Di ba? Hindi siya umasa, mayroon ako mga sundalo, mayroon akong mga nasakupan, lalaban kami. Hindi, kundi dumalangin siya. Panginoon, tingnan mo. Nagsugo siya para tungayawin ang iyong pangalan, para laitin ang iyong pangalan. Anong ginawa ng Diyos? Basahin natin sa 2 Kings 34 hanggang 37. 19:34 hanggang 37. Dito po sa ikalawang mga hari, ang kapitulo ay 19, ang talata ay 34 hanggang 37. Sapagkat aking ipagsasanggalang ang bayang ito upang iligtas, dahil sa akin at dahil sa aking lingkod na si David. At nangyari ng gabing yaon na ang mga anghel ng Panginoon ay lumabas at nanakit sa kampamento ng mga taga-Assyria ng 185,000. At nang ang mga tao ay magsibangong maaga sa kinaumagahan, narito silang lahat ay mga bangkay. Sa 36, sa gayoy umalis si Sennacherib na hari sa Assyria at yumaon at bumalik at tumahan sa Nineveh. At nangyari nang siya'y sumamba sa bahay ni Nisroch na kanyang Diyos, na sinugatan siya ng tabak ni Adramelech at ni Sarisar, at sila'y nagsitanan na patungo sa lupain ng Ararat. At si Esarhadon na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Amen. Tingnan niyo po. Pinahiya siya ng Diyos, di ba?
At mamilamahal, no? Kung iunawain natin yung doon sa ano, pakilagay mo doon sa verse 35. Yan, sa monitor, pakilagay mo sa 35. Oh, nangyari ng gabing yaon na ang anghel ng Panginoon. Ilang anghel? Ilan? Isa lang. Kasi hindi siya plural, di ba? Singular. Singular siya. Isang anghel lang. Nangyari na ang gabing yaon na ang anghel ng Panginoon. Kasi nabasa, di ba? Mga, di ba kanina? Mga. Pero yan, ano natin? Ang anghel. There is one. Only one, angel. Anong ginawa ng isang anghel, mami na mahal? Lumabas, nanakit sa kampamento ng mga taga-Assyria, 185,000, 180,000 na sundalo ni Sennacherib. Pinatay ng isang anghel lang. Tingnan niyo po. Pagbangon nila, kinaumagahan, walang alam-alam ang mga tao. Sabi dito mga kapatid, at nang ang mga tao ay nagsibangong maaga sa kinaumagahan, narito, silang lahat ay mga bangkay. Makapagpalakpak ba tayo? Kaya hindi nila pwedeng laitin ang Diyos. Dahil isang anghel lang ang pinadala ng Panginoon, lahat ng sundalo niya namatay. 185,000 na sundalo. Napakarami na yan noong panahon. Ang ganyang sundalo. Kaya matapang siya, nagmamalaki siya. Walang makatalo sa akin. Sabi niya, sinong Diyos ang magligtas sa inyo sa aking kamay? Lahat nilipol ko na, sabi ng hari. Pero ang haring si Ezekias, nagsumbong sa ating mahal na Panginoon. O kaya, tayo, inaapi tayo, nilalait tayo, mga Kristiyano, inuusig ka, sinasabihan ka ng masama, mga kasinungalingan, magsumbong ka sa Panginoon. Tingnan natin kung anong mangyayari. Huwag kang magkaso, huwag kang magbarangay. Huwag kang mag-ano ng kaso. Ibabarangay mo yung tao. Huwag. Isumbong mo sa mahal na Panginoon. Ang ganti ng Diyos, di mo kayang maisip kung paano nangyari. Praise the Lord. Diba si praise the Lord? No? Isang anghel lang. Nagulat yung mga tao, wala man lang ingay, no? Walang nagsisigaw na, siyempre, paglabanan, di ba? Pag naglabanan, nag-away-away. Kahit dito, 2 tao lang mag-away dito, bulabog na ang barangay niyan. Lalo pag naghapagan dyan sa kalsada, ano? May daradarang tabak. Maski matanga ang banggi, maruluwas ang mga tao. Siyempre, makurahaw yan. Ito, walang nakaalam. Pag mata ninda, kinaumagahan. Nakatarambak na sa mga bangkay, garadana gabo sa mga sundalo. Rape. Ano sabi ng anak ng Diyos? Magbiro ka ngayon sa kobra, huwag kang magbibiro sa anak ng Diyos. Amen? Tao lang yun, mga kapatid. Ito, ang binibiro nila, hindi tao, kundi ang mahal na Panginoon mismo. Isa pa dyan na kwento, wag na natin babasahin. Si King Pero, si Peraon, sabi ni Moses, ilabas mo ang aking bayan para maglingkod sa akin sa bundok. Sabi ni Paraon, sino ang Panginoon? At bakit ko siya papakinggan? Hindi ko siya kilala. Di ba? Kaya anong ginawa ng Diyos? Nagpakilala siya na siya'y makapangyarihan. Amen? Di meron din siya. Sabi niya, meron din ako niyan. Kaya ko rin gumawa ng tubig na maging dugo. Meron din siya mga magician. Nagawa rin. Pero bandang huli, habang pataas ng pataas yung level ng salot, hindi na nila kaya. Diba? Hindi nila magawa. Wala na. Yung mga magician niya, pinagtatadya ka na nun ni Pero dahil wala kayong magawa, wala kayong silbi. Hindi niya alam, kinakalaban niya ang buhay na Diyos. Amen? Grabe mga kapatid, no? Hanggang sa, talaga, ayaw mo talaga, ito, huling salot. Lahat ng panganay sa Egypt mamatay, lalaking panganay.
yung kaisa-isa niyang anak, lalaki, panganay, siyempre, namatay. Doon siya naniwala. Hindi ko kaya ang kapangyarihan ng Diyos. Lumayas na kayo, sabi niya. Go, sabi niya, lumayas na kayo. Oh. Pero talagang gustong patunayan ng Diyos na buhay siya. Diba? Nagbago ang isip, nandun na sa disyerto. Hinabol niya. Papatayin ko silang lahat. Sabi ni Paraon, ubusin niyo lahat ng Israelita, walang itira. Oh, habang nandun na sa tubig, no? Sa Red Sea ba yun, mga kapatid? Red Sea. Tumawid sila sa Red Sea. Nung nandun na sa gitna, pumasok na yung mga sundalo ni Paraon. Lahat ng mga sundalo, pumasok. Oh, sabi ng mga Israelita, dali, again nindota. Yao na sinda. Oh, takot sa mga Israelita sa mga kalaban sa Egyptian. Pero sa Diyos, hindi sila takot. Ayun. Kaya nung makatawid na sila, lahat, nung bumalik na yung tubig, tinabunan lahat ng sundalo ni Paraon. Oh, wala siyang nagawa. Pinakilala sa kanya na dapat siyang magparangal sa Diyos. Amen! Dapat niyang kilalanin ang Diyos. Kasi minamahal, kung hindi na siya nagmatigas, hindi na mangyari sa kanya yung dapat mangyari. Pero, yun po mga kapatid, ay pinahintulutan ng Diyos para maipakilala niya ang kanyang kapangyarihan. Amen? O di ba, minsan sa buhay natin, akala natin wala nang pag-asa. Sabi ng iba, isang bulati na lang ang pipirma, mamamatay ka na. Pero bakit nangyari sa atin? Ano ang purpose ng Diyos? Para malaman natin, na may Diyos na makapangyarihan sa lahat, maminamahal. Hindi naman bawal ang gamot, okay, sige. Hindi naman bawal hospital, nagpagamot ka, nagpa-hospital ka. Pero walang epekto. Hindi ka gumagaling. Kaya ang ginawa mo, tapon mo na gamot, mahal pa naman ang palataya na ako, bahala ka na. Oh, nalugod ang Diyos, doon ka pagagalingin ng mahal na Panginoon. Kasi gusto niya makita ng mga tao yung kanyang kapangyarihan, maminamahal. O ito, this coming mga days, mga araw, tayong mga GMC, makikilala tayo ng buong mundo. O, abangan natin yan. At itong chapel na pinatayo dito sa Salog, malaki na, liliit pa rin ito. Bakit? Yung mga tinawag ng malapay noon, dadalhin niya sa totoong gawain, mga minamahal. Kasi mga kapatid, no? Ang Panginoon siyang may alam kung sino ang gusto niyang iligtas. Hindi natin pwedeng underestimate ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi katulad ng mga taong ito, ang lalait sa ating malapay noon. Ito pa, isa pang kwento sa Bible na napakaganda. Sa aklat ni Daniel, hanggang 37. Dito po sa aklat ni Daniel, ang Kapitulo 4, versikulo 30 hanggang 37. Ang hari ay nagsalita at nagsabi, "Hindi baga ito ang dakilang Babilonya na aking itinayo na pinakatahanang hari sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan at sa ikaluluwalhati ng aking kamahalan? Samantalang ang salita ay nasa bibig pa ng hari, ay may isang tinig na nanggaling sa langit na nagsasabi, O Haring Nabucodonosor, sa iyo'y sinalita, ang kaharian ay nahihiwalay sa iyo. At ikaw ay palalayasin sa mga tao at ang iyong tahanan ay mapapasama sa mga hayop sa parang. Ikaw ay pakakani ng damo na gaya ng mga baka at makapitong mangyayari sa iyo hanggang sa iyong maalaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao at ibinibigay sa kanino mang kanyang ibigin. Sa 33. Nang oras ding yaon ay natupad ang bagay kay Nabucodonosor at siya'y pinalaya sa mga tao at kumain ng damo na gaya ng mga baka. At ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit hanggang sa ang kanyang buhok ay lumagong parang balahibo ng mga agila. At ang kanyang mga kuko ay parang mga kuko ng mga ibon. Okay na. Stop muna. Amen. Praise the Lord. O, tingnan niyo po. Si King Nebuchadnezzar, mga minamahal, habang siya ay nagsasalita, sabi niya, hindi baga ito ang dakilang Babilonya na aking itinayo na pinakatahanang hari sa pamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan
at sa ikalulhati ng aking kamahalan. O, anong makikita mo kay King Nebuchadnezzar? Anong nakita natin? Pag inanalyze natin yung nabasa. Di ba? Sobra niyang yabang. Tama? Sobra siyang nagmamataas. Wala siyang kinilalang Diyos. Kasi ang sabi niya, itong Babylonia, tahanan ng hari, sa pamagitan ng aking kamay at aking kapangyarihan, aking itinayo. Diba? May kinilala ba siyang Diyos? Wala, di ba? Ngayon, mami na mahal, habang nagsasalita pa siya, nasa bibig niya pa, sabi niya, tinig ng galing sa langit, O Haring Nabucodonosor, sa iyo'y sinalita, ang kaharian mahiwalay sa iyo. O, di ba? Bago pa ito nangyari sa kanya, nagkaroon na siya ng bisyon, ng pangitain, na ipaaninaw niya kay Daniel. Sinabi niya na, mahiwalay sa iyo ang kaharian, hari. Ikaw yung puno na napakataas. Umaabot ang iyong karangalan hanggang sa langit. Ang mga tao kumakain sa pamagitan ng bunga ng puno. Ikaw ang nagsusupply sa lahat. Di ba? Pero maminamahal, sabi niya, may tinig na galing sa langit. Ibuwal ang puno. Itira ang tuod, ugat. O, ito nangyari sa kanya. Nang oras ding yaon natupad ang bagay kay Nabucodonosor. Siya'y pinalayas sa mga tao at kumain ng damo, gaya ng mga baka. O, maswerte pa nga yung mga taong grasa na nakikita natin, di ba? Naglalakad, mahaba ang buhok, wala nang ligo-ligo. Kikita niyo ba yon? Yung kuko na pakahaba na para naman kuko ng agila, no? Yung pabaluktot na siya. Pero ang kinakain nila, maswerte pa sila. Dahil ang kinakain nila, pagkain pa rin ng tao. O sabihin natin mga tira-tira, pero pagkain pa rin yun ng tao. Itong hari, mga kapatid, itong haring si King Nebuchadnezzar, hindi po pagkain ng tao ang kinakain niya, damo. At hindi po siya nakatira sa bahay. O, mapalad pa nga yung mga nawala sarili, minsan pinapatulog sa mga barangay hall, kung saan hindi maulanan. Ito mga minamahal, inuulanan siya, hinahamugan, iniinitan, sa ilalim ng araw, at siya po ay lumaba ang buhok, ang balahibo, yung buhok niya para ng agila, kuko niya parang kuko ng ibon. Pero mga kapatid, tingnan niyo po dito sa 34, pakibasa, hanggang 37. Dito po sa Aklat ng mga Daniel, ang talata ay 4, ang versikulo ay 34. 34 hanggang 37. At sa katapusan ng mga kaarawan, akong si Nabucodonosor ay nagtaas ng aking mga mata sa langit at ang aking unawa ay nanumbalik sa akin. At aking pinuri ang kataas-taasan at aking pinuri at pinarangalan ko siya na nabubuhay magpakailanman. Sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan at ang kanyang kaharian ay sasalit-saling lahi. At ang lahat na mananahan sa lupa ay nabilang sa wala at kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit at sa mga mananahan sa lupa. At walang makahahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? Sa 36, sa oras ding yaon, ay nanumbalik sa akin ang aking unawa at sa ikaluluwalhati ng aking kaharian ay nanumbalik sa akin ang aking kamahalan at kakinangan. At hinanap ako ng aking mga kasangguni at mga mahal na tao. At ako'y natatag sa aking kaharian at marilag na kadakilaan ay nadagdag sa akin. Ngayoy akong si Nabucodonosor ay pumupuri at nagbubunyi at nagpaparangal sa hari ng langit. Sapagkat ang lahat niyang gawa ay katotohanan at ang kanyang mga daan ay kahatulan at yaong nagsisilakad sa kapalaluan ay kanyang mapabababa. Amen. Praise the Lord. Anong aral, mga kapatid, ang makukuha natin? Siya'y napakataas na, world leader. Sabi niyo, sa Babylon Empire, siya yung
kinikilalang world leader. Pero mga kapatid, ang ginawa sa kanya ng Panginoon, dahil nagmamataas na siya, nagmamalaki, nagmamayabang, ibinaba siya ng Diyos. Pinakain siya ng damo. Naging ano na siya, wala na sa sarili. Pero nung dumating sa kanya ang kanyang pangunawa, bumalik yung kanyang unawa, mga minamahal, sabi niya, aking pinuri ang kataas-taasan. Aking pinuri at pinarangalan ko siya na nabubuhay magpakailanman, sapagkat ang kanyang kapangyarihan, walang hanggang kapangyarihan. Minamahal, yung mga tao ngayon, sobra na pong yabang, no? Lalo yung mga multi-billionaire, yung mga mayayaman. Pati yung ibang planeta gusto nang i-discover na maging tirahan nila para daw pag may nangyari dito sa bansa o sa daigdig, sa planet Earth, lilipat sila sa ibang planeta. Akala nila, hindi sila kayang abutin ng Diyos. Amen? No? Akala nila, napakayaman na nila. Isang araw, tingnan natin, ipapahiya sila ng Panginoon. Wala silang magawa. Kaya itong mga minamalo, pinapakilala na sa kanila ng Diyos. Dahil ang bansang Amerika ay sa powerful nation yan. Pinakamakapangyarihang bansa yan. Pero pag ang Malapanong humatol, tingnan niyo po ito, ang ginawa ng Malapanon, sabi niya ni King Nebuchadnezzar, ang lupa, nanahan sa lupa na bilang sa wala. Wala. Kaya mga minamahal, wala tayo. Ano man ang nasa atin, wala yan sa mahal na Panginoon. Naghihirap ka, mayaman ka, the same lang yan sa ating Diyos. Amen? Parehas lang yan, mga minamahal. May pagsubok ka, may pagpapala ka, parehas lang yan. Dilim, liwanag, the same lang yan sa mahal na Panginoon. Kaya, bakit tinuro sa atin ang pananampalataya? Kasi ang pananampalataya, yung bagay na hindi nakikita. Diyan tayo magbase sa hindi nakikita. Walang iba ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi nga, habang kami naglalakad, hindi kami tumitingin sa nakikita. At naglalakad kami, hindi sa pamagitan ng paningin, kundi sa pamagitan ng pananampalataya. Very important yung pananampalataya natin. Kaya minamahal, maraming mga tao manglait sa atin, imbis ngayon magtrabaho ka, araw ng Domingo, pag Miyerkules, Biyernes, maghanap buhay ka para maitustos ka sa pamilya, pero may ka ngayong yaon dyan sa pinagsasambahan mo. Matios ka ngaya dyan. Diba? So iba naman, nagdangog, nagtalikod. So dahil nagdangog, nagpatuloy. Namulat siya isang araw. Yung sinasabi nilang matios, pinagpala na. Amen? Dahil hindi naman hindi tumigil. Kilala nila ang pinaglilingkuran nilang Diyos. Amen? No? Sa mga totoong Kristiyano, walang sino mang makapagsindak o takutin. Walang walang kinakatakutan yan. Tingnan yung tatlong lingkod ng Panginoon, si Shadrach, Meshach, Abednego. Si Haring King Nebuchadnezzar, pinirmahan niya ang isang kasulatan o kaya batas na sino mang hindi sumamba itapon sa porno nagniningas. Natakot ba? Yung may pananampalataya. Sabi niya, Hari, ang aming Diyos kaya kaming iligtas. Pero kung hindi niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong Diyos. Amen ba? Yun ang pananampalataya. Sa bagay na hindi nakikita, hindi mo pa nakikita ang pagliligtas ng Diyos, maniwala ka na kaya kang iligtas. Hindi mo pa nakikita ang karahayan, kagalingan, maniwala ka na kaya kang pagalingin ng Diyos. Taya. No? Hindi yung, pagdakol na ngaya, saka na ngaya ko madalo. Pagdakol na ng dadaralo. Naalala nyo ba? Mga year 2011, ilan na lang dumadalo dito? Sister Jocelyn?
Ilan na lang, parang 4 na lang yata kami dito noon eh. 4 o 5. Tama ba? Oh, pero galing ba ako ng Tigaon na bit-bit ko yung gitara, yung amplifier, karga-karga ko sa single na motor. Punta ako rito. Sabi ko, tuloy lang ang gawain, pagsubok lang ito. Isang araw, mamulak tayo, babalik na yung mga kapatiran. Maglilingkod na sa malamang. Diba? Diba? Dito, tingnan niyo po, hindi na tayo 4 o 5. O, sabi ko nga doon sa Tabaco, yung chapel sa Salog, pinapalakihan na dahil hindi na magkasya. Dahil nandun na sa labas yung iba. Oh. Amen? Oh, ganun mga minamahal. Huwag nating titingnan yung nakikita natin, no? Yung pagsubok, kahirapan. Huwag mong tingnan yan. Oh, sabi na ni Hari, King Nebuchadnezzar, ang lahat na nanahan sa lupa, nabilang sa wala. Oh, wala. Kahit sabihin natin, mayayaman sila, wala yan sa Panginoon. Kahit sila may mga mansyon, napakagarang bahay, wala yan. Sa Diyos tayo umasa dahil siya lang mga minamahal ang kayang magbigay sa atin. Amen? Oh, hindi man tayo pagpalain mga minamahal. Mamatay man tayo na ganito na tayo. Okay lang dahil may reward sa atin, buhay na walang hanggan. Amen? Diba? Sabi nga na malapay noon, salita ng Diyos, huwag mong pagsikapan ang iyong mga kailangan. Diba? Huwag mong pagsikapan na hanapin. Alam ng Diyos yung kailangan natin. But seek ye first the kingdom of God. Unahin mo siya palagi, no? Pag araw ng gawain, nandun ka. Sana na umiikot ang buhay natin. Kung estudyante ka, saan ang buhay mo? Paaralan, bahay, sambahan. 3 na lang yan. Kami, mga naghanap buhay. Hanap buhay, bahay, sambahan. Diyan lang kami. Diyan ka na lang. Pag yan nasa utak mo, hindi ka na mag-absent. Tama? Kasi doon ka na ngayon, yun na yung schedule ng buhay mo. Pag araw ng gawain, dapat nasa gawain ako. Disiplina mo sarili mo minsan, batukan natin sarili natin pag hindi nakikinig. Diba? Hindi araw ng hanap buhay yung gawain. Yan. Kaya mga kapatid, no, pag nasa isip na natin yan, tingnan niyo po yung mga estudyante. Kahit may ano pa sila, may lesson pa. Pero gawain na. Ma'am, magpapaalam na po ako. Bakit saan ka pupunta? Gawain po namin 5:00. Uwi na po ako. Gaano kahalaga ang gawain? Dahil nasa utak mo yung gawain. Yung giving, pag nasa utak mo yan, hindi ka magiging magnanakaw. Dahil nasa isip mo na yan eh. Mahal na Panginoon, natatakot ako sa iyo. Nanakawin ko ang para sa iyo. Pag nagkita ako ngayong araw, wala ka pang kinikita. Nagtitinda ka, halimbawa, naglalako ka ng paninda. Mahal na Panginoon, lalabas ako mamaya. Pag binigyan mo ako ng kita, ibibigay ko ang para sa iyo. Magugulat ka. Dahil sa pangako mo na yun, hindi ka mahirapan magbenta. Dahil ang isip mo, dadalo ka. Pag uwi mo, gawain, dadalo ka. Amen! Ganun po, mami na mahal, no? Yung mind natin dapat sa ating mahal na Panginoon na yan. Maraming mga opportunity. Ngayong araw, kaya linggo, punta ka rito dahil bibilhin ko yung paninda mo. Araw ng linggo. Dahil matalino ka, bukas na lang po kasi gawain po namin ngayon. Okay lang kung hindi nyo po bilhin. Mahalaga sa akin ang gawain ng Panginoon. Diba? Nabubuhay tayo mga kapatid, no? Nabubuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi na tayo nabubuhay sa ating sariling kalooban. Kaya, alam nyo, sabi ng iba, si King Nebuchadnezzar daw, napakasamang tao. Pero sa huling panahon ng kanyang buhay, bago siya namatay, nagparangal siya sa ating mahal na Panginoon. Di ba? Yung history, no? Akong si Nabucodonosor ay pumupuri at nagbubunyi, nagpaparangal sa hari ng langit. Bago siya namatay. Naging born again siya. Dahil binago niya yung buhay niya.
Dati ang sinasamba niya, mga larawan, no? Mga ribulto, mga Diyos-Diyosan. Pero bandang huli, nagpupuri na siya sa buhay na Diyos. Dapat kilalanin. Amen. Grabe mga kapatid. Pero yung kanyang anak na pumalit sa kanya, ginawa ang masama sa paningin ng Panginoon. Di ba? Kaya may kamay na nagsulat sa dingding, mini, tekel, o parsin. Tama ba yun? Oh. Hinatulan agad ng Diyos yung anak niya dahil hindi sinundan yung ginawa ng kanyang ama na mabuti, hindi sumunod yung kanyang anak na pumalit sa kanya. Kaya pinatay siya ng Diyos. Okay. Everybody say, praise the Lord. So ngayon mga kapatid, kung matitisurin ka pa rin, alisin mo na yan sa isip mo. Tama? Kung tumitingin ka pa rin sa mga kahinaan ng mga tao, alisin mo na yan sa isip mo. Magdirekta ka sa Panginoon. Sabi ko kung may kaalit ka, may gumawa sa'yo ng masama, isumbong mo yan sa Panginoon. Ipaghihiganti ka ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Okay, nainip na yata tayo, no? Isang oras na, mga kapatid. Basahin pa natin yung natitira. Sige, basahin pa natin. Ito, another example. Hari naging mabuti. Ito naman, itong hari na ito, masamang hari, naging masama. Hindi umalis sa kanyang kasamaan. Anong nangyari, mga kapatid? Mga Gawa, 12, 21 hanggang 24. Ito po sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 12, versikulo 21 hanggang 24. At isang takdang araw ay nagsuot si Herodes ng damit hari at naupo sa luklukan at sa kanila'y tumalumpati. At ang bayan ay sumigaw, tinig ng Diyos at hindi ng tao. At pagdakay, sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon sapagkat hindi niya binigay ang kaluwalhatian sa Diyos. At siya'y kinain ng mga uod at nalagot ang hininga. At sa 24, datapat lumago ang salita ng Diyos at dumami. Amen. Praise the Lord. Pag binasa lang natin siya, mga kapatid, hindi mo siya inanalyze, hindi mo makukuha yung eksaktong pangyayari. Ano? Takdang araw. Ano yung takdang araw ng presidente? State of the Nation Address, SONA. Ito, mga kapatid, nag-SONA siya sa atin, kumbaga sa atin. Takdang araw, nagsuot si Herodes ng damit hari, naupo sa luklukan at sa kanila'y tumalumpati. Anong talumpati? Diba? Walang sinabi. Pero pag inanalyze mo siya sa baba, ang talumpati niya sa baba, pag binasa natin mga kapatid, hindi niya ibinigay ang kaluwalhatian sa Panginoon. So anong ginawa niya sa talumpati? Nilait niya ang Diyos. Tama? Hindi niya pinarangalan Sobra siyang nagmayabang. Katulad din ni King Nebuchadnezzar. Sobra siya mga minamahal, nagmalaki, nagmataas. At hindi niya ibinigay ang parangal sa Panginoon. Kinuha niya lahat. Kaya maybe sa kanyang talumpati, pwedeng sinabi niya, patayin niyo ang mga apostol. Huwag kayong maniwala kay Jesus Christ. Pwedeng ganun, no? Hindi man nabanggit. Pero pag inanalyze natin, mga kapatid, napakasama ng sinabi niya. Sobrang napakasama. Kaya hindi nalugod ang Diyos. Ano ang sabi ng mga nakikinig? Anong sigaw? Tinig ng Diyos. Hindi ng tao. Tingnan niyo po. Pakitaas. Doon sa tinig ng Diyos. Hindi ng mga tao. Sa baba ng konti. 22. Yan. Ang bayan ay sumigaw. Tinig ng Diyos. Masdan niyo ang Diyos. Anong nakalagay? Small letter. So hindi siya yung Diyos na makapangyarihan. Sino yan tinutukoy dyan? Yung mga apostol. Kasi sila, sa panahon na yon, tinatawag silang mga Diyos. Pero, small letter. Okay? So ang sinisigaw ng bayan, tinig ng mga apostol. At hindi ng tao. Yun ang, kung iano natin yan. Kasi maliit na Diyos ang ginamit. Yung anong nangyari?
Nung sumigaw ang bayan, pagdakay sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon sapagkat hindi niya ibinigay ang kaluwalhatian sa Diyos at siya'y kinain ng mga uod at nalagot ang hininga. Di ba? Masamang hari, hindi nagparangal sa Panginoon, pinatay siya sa pamagitan ng mga uod. Buhay pa siya, inuuod na siya. Ganon ang mahal na Panginoon. Hindi niya tinitingnan, porque hari siya, mataas na siya. Kukonsintin siya ng Diyos, hindi. Hindi konsentidor ang mahal na Panginoon. Amen? Tingnan niyo po, anong nangyari doon sa Hollywood? Sikat na lugar. Nandun yung mga sikat na artista. Pinahiya sila ng Diyos. Kinain ng apoy ang kanilang mga property. Para ano? Magsisi na sila at hanapin ang Jesus Miracle Crusade. Hanapin ang mahal na Panginoon na makapangyarihang Diyos na dapat lang sa Kanya ang karangalan at kaluwalhatian. Di ba? Yun ang sabi ni King David sa Chronicles 29:11. Lahat ng kapangyarihan, karangalan, kaluwalhatian na uukol sa ating mahal na Panginoon. Kaya ano sabi ng mahal na pastor? Even now and then, wala pa akong nagagawa. Dahil ang sabi niya, ang gumagawa sa akin ang Panginoon. Kayo gumaling, hindi ako nagpagaling sa inyo. Ang Diyos ang nagpagaling sa inyo. Nagbago ang buhay niyo, hindi ako nagbago ng buhay niyo. Ang Diyos ang nagbago ng buhay niyo. Kaya siya lamang ang paglingkuran niyo. Siya lamang ang pasalamatan niyo. Siya lang ang papurihan niyo. Pero anong reward sa ating mahal na pastor? Ibigay niyo ang double honor sa mga nagpapagal sa gawain ng Panginoon. Respect to the man of God who labor in the vineyard of the Lord. Yun ang ibibigay natin. Ang papuri sa Panginoon yan. Ang pasasalamat sa mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Diba say praise the Lord? Kaya mami na mahal. Ilagay na natin sa isip natin na pag nandito ka sa gawain, hindi para mag-cellphone. Tama? I'm sorry kung nasaktan kayo. Pero, yun nga, ilagay mo sa utak mo yan. Nandito ka hindi para mag-ML. Nandito ka para magpasalamat. Yan ang ano natin. We are a peculiar people. We are a holy nation, a chosen generation. Hindi tayo ordinaryong tao. Hindi, iba tayo. Kaya sabi doon, mag-iba kayo. Be not be conformed to this world. Huwag na kayong makiayon. Sanlibutan. Tatanggapin ko kayo na magiging aking bayan. Ako ang inyong magiging ama at kayo magiging aking anak. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Lahat po ng pagpupuri at pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ating mahal na Panginoon, ang lahat ng pagpupuri, ang pasasalamat sa ating dakilang Diyos. To God be the glory. Hallelujah. Can I say thanks for all the things that you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am, never hope to be. Hallelujah.
To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. By His blood He has saved me. By His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life. Let it be pleasing, Lord, to Thee. And should I gain any praise, let it go to Calvary. With His blood He has saved me. By His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. By His blood He has saved me. By His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Diyos ay purihin. Ang Diyos ay purihin. Tunay na dakila ang Kanyang pag-ibig. Sa dugo niyang tuminis, sana ko ay luminis. Ang Diyos ay purihin sa Kanyang pag-ibig. Ang Diyos ay purihin. Ang Diyos ay purihin. Tunay na dakila ang Kanyang pag-ibig. Dakila ang kanyang pag-ibig, mga minamahal. Galing tayo sa kadiliman. From darkness to light. From sorrow to glory. Galing tayo, mga minamahal, sa kasalanan. From a sinful life to the holy life. Now the holy people of God, a chosen generation. Kaya tayo, mga minamahal, mayroong patotoo. Dahil nakilala natin na Diyos ay buhay. Makapangyarihan natin pala. Walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Kaya, mga minamahal, palakasin natin ating pananampalataya.
Dahil hindi tayo pababayaan ng mahal. Tayo manalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. O dakila naming Ama, makapangyarihan sa lahat. Amang banal. Sa unang dalangin ng aming magulang sa iyo, aming pinamamahal na Panginoong Isus. Narito kami, mahal na Panginoon, papakumbaba. Humihingi ng kahabagan. Hallelujah. Kailangan namin, mahal na Panginoon, kalakasan sa aming paglilingkod. Alisin mo ang aming makahinaan, mga pag-alinlangan, mga panglalamig at panglulupaypay. Palitan mo ng mainit na paglilingkod. Ibalik niyo po, mahal na Panginoon, ang unang pag-ibig na amin nadama mula makilala ka namin. Hallelujah. Kami umaasa sa iyo, mahal na Panginoon. Ano man mangyari sa aming tinitirahang daigdig, alam namin hindi mo kami pababayaan. Iingatan mo kami, mahal na Panginoon. Kami nanampalataya na magtatagumpay kami, mahal na Panginoon, sa aming paglilingkod. Makikita namin ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kaharian diyan sa kalangitan. Hallelujah. Sa undalan, mahal na pastor, magulang namin sa iyo, mahal na Panginoon. Lahat na ay mga kapatid, may mataglay na problema at karamdaman. Sa iyo walang imposible, yan mo ng kalutasan. Mahal na Panginoon, sa nalalapit namin pagtitipon sa dako ng Luneta Park, dalangin namin, punuan po ang aming pangailangan. Mahal na Panginoon, kayo po, mahal na Panginoon, magdala ng mga bagong kaluluwa na ililigtas. Pag-ingatan niyo po ang aming magulang sa iyo, mga beloved children. Iba yung proteksyon. To all beloved Almeida family. Mahal na Panginoon, bigyan mong kalakasan lahat ng ginagamit sa iyong gawain. Magampanan namin ang mga tungkulin. Sa ganang amin, wala kaming kakayanan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Panghawakan mo kaming lahat hanggang sa iyong pagbabalik. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aming sinasaway, aming pinapalayas ang lahat ng mga gawa ng kadiliman, mga karamdaman, kahirapan, mga pag-alinlangan, panglupaypay, mga panglalamig. Cast out in Jesus' name. Kapalaluan, carnality, cast out in Jesus' name. Kalayawan, cast out in Jesus' name. Karamdaman, sakit, problema, cast out in Jesus' name. High blood, trangkaso, lagnat, cast out in Jesus' name. Diabetes, sakit sa puso, sakit sa baga, sakit sa atay, sakit sa apdo, sakit sa bato. Cast out in Jesus' name. Lahat ng uring karamdaman, be healed in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Pumalakpak tayo malakas sa ating pinamamahal. At tayo tumalon, maminamahal. Sigaw, hallelujah, praise the Lord, 3 beses. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Salamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng papuri at pasalamat sa ating dakilang Diyos. At